Nagsimula ang lahat sa isang bulong na mas malamig pa sa bakal ng operasyon. Isang boses na pamilyar, ngunit puno ng lason. Kahit kailan, hindi magiging kasing mahalaga ang buhay ng kambaltuko kaysa sa buhay ko, doktora. Isa lang ang bato, at alam mo ang kasunduan, ang bato sa bato, ang bata sa limot. Kaya, gawin mo na ang dapat gawin. Naghalo ang mga salita ng lola ni Rafael at ang kanyang mapait na tawa sa hangin. Sa gilid ng kama ng ospital, hinawakan ni Doña Pilar Montoya ang kanyang rosaryo. Hindi malakas, ngunit ang bawat butil ng kwintas ay parang patak ng yelo na tumatama sa dibdib ko. Nanlamig ako. Kagigising ko lang mula sa epekto ng anestesya. Ang akala ko, sasalubungin ako ng yak ng anak ko, ng tunog ng buhay na pinaghirapan ko ng 9 na buwan. Imbes, bumungad sa akin ang mga salitang parang talim na humihiwa sa katotohanan. Dahan-dahan, iniangat ko ang aking kamay, hinaplos ang aking tiyan. Naroon ang mahaba at masakit na tahi ng cesarean. Ngunit sa halip na ginhawa, naramdaman ko ang kakaibang bigat sa aking balakang at sa gilid ko, may isa pang sugat. Ang bendahe ay nakabalot ng masikip. Rafael, ang aanak natin. Pilit kong kinakausap ang asawa ko. Naroon siya, nakatayo malapit sa bintana, nakatingin sa labas na para bang may mas mahalaga siyang tinitingnan kaysa sa asawa niyang katatapos lang manganak. Ang uniforme niyang malinis at plansado ay tila mas mahalaga kaysa sa puting kumot na halos hindi na makatakip sa lamig na nararamdaman ko. Hindi niya ako nilingon. Wala na siya, Alessandra. Ang boses ni Doña Pilar, kalmado, walang bahid ng lungkot, parang nag-uulat lang ng pagbabago sa menu. Complication, dagdag niya pa, habang lumalapit sa akin. Hinaplos niya ang noo ko, ngunit ang init ng palad niya ay hindi umabot sa akin. Diyos ang kumuha sa kanya, Hija, kaya huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Pumikit ako. Ang lalamunan ko ay tila natuyo at dumikit ni hindi makapaglabas ng yak. Ang sakit ng tahi sa tiyan ko ay biglang naging mababaw kumpara sa tindi ng kirot sa dibdib ko. Pero ang pangalawang sugat, ang kambaltuko. Ang tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa isip ko. Anong complication? Tanong ko sa doktor, na biglang nag-iba ang mukha at tila nabigla sa paggising ko. Miss Alessandra, pinalitan namin ang kaunting damaged tissue mo. Pilit niyang ngumiti, isang nangiti na parang nakadikit lang. Binaligtad lang namin ang operasyon, pero okay ka na, ligtas ka na. Ligtas? Saan? Sa kamatayan? Hindi ko maramdaman na ligtas ako. Ang kamay ko ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi sa takot. Iginala ko ang aking mga mata. Hinanap si Rafael. Rafael, please, tell them to stop lying. Nasaan ang anak natin? At anong replacement ang sinasabi nila? I need to know. Sa wakas, lumingon siya. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Hindi galit, hindi malungkot, kundi takot. Takot na tingnan ako. Si Rafael Montoya, ang lalaking ipinangako sa akin ang buwan at mga bituin, ay biglang naging isang estranghero na nakasuot ng uniforme ng kasalanan. Just rest, Sandy. Ang boses niya ay halos hindi marinig. Nakasign na ang papers. Wala ka na sa tamang pag-iisip. Ang lola ko ang nagligtas sa'yo. Ang mga papers, ang pag-sign, ang pagligtas, ang mga salitang yon ay tila mga martilyo na tumama sa aking ulo. Hindi ako nakakulong sa kama. Nakakulong ako sa isang kasunduan na wala akong alam. Don't worry, Hija. Sabi ni Doña Pilar. Tiningnan ako ng may pagkaawa na parang nakatingin siya sa isang insekto. I arranged everything for you. Isang special rest home kung saan maari mong kalimutan ang nangyari. Magaling ang therapy doon. May pumasok na 2 matipunong nurse at isang yaya. Ang yaya ay may dalang isang syringe. No!
Hindi ako baliw. Sigaw ko, ngunit ang tinig ko ay parang bulong lang. Naramdaman ko ang pagtusok ng syringe sa braso ko. Ang pamilyar na init ng gamot ay nagsimulang kumalat sa aking ugat. Parang slow poison na pumapatay sa huling natitirang sigla ko. Sinara ni Rafael ang bintana. Tila ayaw na marinig ang aking pagmamakaawa. Dalhin niyo na siya sa pahingahan niya. Utos ni Doña Pilar. Ang kanyang tinig ay malamig, matatag, at tiyak. Ang bawat salita ay parang isang martilyo na nagpapako sa aking kabaong. Bago ako tuluyang lamunin ng dilim, isa lang ang tanong na umiikot sa puso't isip ko. Ang bato sa bato, ang bata sa limot. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan na may 2 sugat, ngunit walang anak sa aking bisig? Ang silid ng walang pag-asa. Iyon ang tawag ko sa puting silid na naging bilangguan ko sa loob ng 5 taon. Nang imulat ko ang aking mga mata, hindi na ito ospital. Ang kulay puti ng dingding ay hindi kulay ng kalinisan, kundi kulay ng kawalang pag-asa na pinuno ng amoy ng disinfectant at lumang banig. Ang mga rehas sa bintana ay hindi para protektahan ako, kundi para pigilan akong tumakas. Sa loob ng bahay ampunan para sa mga baliw, ako ay hindi isang pasyente. Ako ay isang bihag na may 2 sugat at isang nawawalang kaluluwa. Araw-araw, ang ritual ay pareho. Darating ang nurse, dala ang tray ng mga gamot. Take this, Sandy, for your mind. Ang mga salita nila ay laging malumanay, ngunit ang laman ng mga gamot ay parang pako na pumapatay sa bawat huling kirot ng katotohanan. Sinasabi nila na nag-hallucinate lang ako, na guni-guni ko lang ang anak ko. Huwag mo nang isipin yan, ginuguni-guni mo lang ang anak mo. Ang laging sinasabi nila na parang ang pagkalimot ang pinakamagandang regalo na maibibigay nila sa akin. Napakasakit. Ang mga luha ay matagal nang natuyo, napalitan ng isang pagiging manhid. Ang pinakamalaking paghihirap ay hindi ang physical abuse, kundi ang mental torture, ang gaslighting, ang pilit na pagsira sa aking sariling pagkatao at pag-iisip. Minsan, darating si Doña Pilar at Rafael. Ito ang pinakamasakit na araw. Kumusta ka? Ang sabi ni Doña Pilar. Hawak-hawak ang kamay ko. Pero sa mata niya, walang pagmamahal. Mayroon lang kaligayahan. Kaligayahan sa panalo. Si Rafael naman, laging nakayuko, iniiwasan ng aking mga mata. Laging dala niya ang lugaw na pinakaayaw ko. Masarap to, Sandy. Luto ko pa. Kainin mo para gumaling ka. Ang pilit niyang sabi. Alam niya na ayaw ko ng lugaw, pero laging iyon ang dala niya. Siguro, iyon ang paraan niya para ipakita ang galit o guilt niya. Isang maliit na paraan ng pagpapahirap na walang nakakaalam. Tuwing gabi, kapag tahimik na ang lahat at ang buwan lang ang tanging liwanag na pumapasok sa rehas, nagiging gising ang aking katawan at kaluluwa. Pinipilit kong ilabas ang gamot, tinatago sa ilalim ng dila. Pero minsan, nagkakamali ako. At sa mga gabi na yon, tila may nagsasabi sa akin na hindi pa patay ang anak ko. Isang gabi, sa gitna ng katahimikan ng madilim na bahay ampunan, narinig ko. Hindi malakas, hindi malinaw, pero naroon. Ang yak ng isang bata. Isang napakalambing na tunog ng isang sanggol na naghahanap ng kalinga. Ang mga yaya at nurse ay hindi ito naririnig. O kung naririnig man, ginagawa nilang parang tunog lang ng pag-ihip ng hangin sa mga pader. Pero ako ay isang ina. Ang aking puso na tila matagal ng patay ay biglang kumurot. Iyon ang naging buhay ko. Ang pagbabalikwas sa gamot, ang pagsasabi sa sarili ko na hindi ako baliw, at ang paghihintay sa yak na yon. Ang yak na naging tanging patunay na buhay ang aking anak. Sa mga linggong sumunod, napansin ko ang isang bagay. May isang lalaki na madalas kong makita
Nakasuot ng puting uniforme ng doktor, ngunit palaging nakatayo sa dulo ng koridor. Ang kanyang tindig ay matuwid, ngunit ang kanyang mga mata ay may lungkot. Tila ba may kinikilala siya? Tila ba may hinahanap siya? Hindi siya kailanman lumalapit, ngunit ang presensya niya ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa akin. Isang hapon, nakita kong nagbaba siya ng mga lumang libro sa library ng pasilidad. Nang dumaan siya sa harapan ng aking selda, tiningnan niya ako. Ang tingin niya ay hindi tingin ng isang doktor sa pasyente. Ito ay tingin ng isang taong nakakakita. Pag-alis niya, may naramdaman akong kakaiba sa loob ng aking Bible na matagal ko nang binabasa. Isang munting piraso ng papel, nakatupi ng napakaliit. Ang kamay ko ay nanginginig sa pagdama habang ang lamig ay kumalat sa aking likod. Isang bawal na bagay sa loob ng isang bilangguan. Dahan-dahan, sa ilalim ng kumot, binuksan ko ang papel. Ang tatlong salita ay tila isinulat ng isang kamay na nagdududa, ngunit may tatak ng katotohanan. Buhay ang anak mo. Huminga ako ng malalim, at ang luha na matagal nang hindi lumalabas ay biglang bumalik. Hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pag-asa. Sino siya? Bakit niya ako tinutulungan? Pero ang tanong na yon ay hindi mahalaga ngayon. Ang mahalaga, ang laro ay nag-iba. Hindi na ako nag-iisa. Naramdaman ko ang paglamig ng hangin habang nakatingin ako sa labas, sa mga rehas. Kung buhay ang anak ko, kung kaya nilang gawin sa akin ang lahat ng ito, anong handa kong gawin para sa kanya? Ngunit habang nag-iisip ako ng plano, kailangan ko munang malaman. May mapagkakatiwalaan pa ba ako sa mundong puno ng kasinungalingan? O kahit ang taong nagpadala ng sulat na ito ay isa ring bitag? Nang sumunod na linggo, ang liwanag ng pag-asa ay tila nagbago sa isang nag-aapoy na katotohanan. Pagkatapos ng note na yon, tinitigan ko ang bawat detalye, bawat galaw ng lalaking nagbigay nito. Si Sebastian Montoya, ang tanging kapatid sa ama ni Rafael na matagal nang inabandona ng pamilya dahil sa hindi niya pagpayag sa masasamang gawain ng ina niya. Kung may sino mang may sapat na galit para tulungan ako, ito ay siya. Isang madaling araw, sa loob ng visiting room ng pasilidad, isang lugar na laging walang tao, maliban sa isang nagbabantay na nurse, biglang dumating si Sebastian. Ang kanyang mga mata ay hindi kalmado, puno yon ng pagkaalarma at pagmamadali. Wala na tayong oras, Alessandra. Ang boses niya ay malalim at halos hindi marinig. Nagsisimula na silang maghinala sa'yo. They're planning to transfer you to a facility in the north. Mas mahigpit. Wala nang makakatulong sa'yo doon. Ang puso ko ay tila natigil. Ibig sabihin, hindi ako magiging masaya doon. Doon, hindi na ako makakarinig ng anumang iyak ng bata. Doon, tuluyan na akong mamamatay. Bakit mo ginagawa ito, Sebastian? Tanong ko. You owe me nothing. Tiningnan niya ako ng matagal. May lungkot sa mga mata niya. Utang ko to sa kaluluwa ko at sa bata. Hindi ako nakinig sa'yo noong nasa loob pa kayo. Pero narinig ko ang plano ni Doña Pilar. Ang bata, buhay siya. At ikaw, kailangan mong mamatay para mabuhay? Ikinuwento niya ang plano. Gumamit siya ng mga koneksyon upang magkaroon ng accident sa pasilidad. Isang sunog sa lumang bahagi ng gusali kung saan nakaimbak ang mga confidential files. Kailangan nating gawin ito ngayon. May nakahanda na akong isang katawan na hindi na makikilala. You will be declared deceased in the fire. Ito ang tanging paraan para mawala ka sa radar nila, paliwanag niya. This is your rebirth, Alessandra, but you need to let go of your old name. Isang malalim na pag-iisip. Walang pamilya ang dadamay sa akin. Lahat ng pag-ibig ko ay nawala. Ang pangalang Alessandra Valmores ay naging simbolo ng sakit, pagkawala, at kahihiyan. Kailangan ko na itong sunugin. Sige, matigas kong sabi. Gawin na natin. Gabi na. Ang amoy ng disinfectant ay napalitan ng bahagyang amoy ng usok. Ang tunog ng emergency lights
ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa koridor at ang mga boses ng nurse at gwardya ay tumaas sa pagkalito. Naghanda ako. Sa ilalim ng aking unan, hinawakan ko ang munting pendant na may larawan ko noong kasal namin ni Rafael. Ang tanging bagay na naingatan ko. Ang munting larawan na yon ay aking pinalitan ng isang matigas na tingin. Hindi na kita mahal, Rafael. Ang mahalaga lang ay ang anak ko. Nang dumating si Sebastian, nakasuot siya ng maskara. Dala niya ang isang bag. Mabilis at tahimik, inilabas niya ako sa bintana, papunta sa isang emergency exit na humahantong sa labas ng bakod. Sa aming pagtakas, nakita namin ang pag-aalab ng apoy sa lumang gusali. Ang liwanag ng apoy ay naging tanda ng aking kalayaan. Inilagay niya ako sa isang sasakyan na naghihintay. Ang driver ay tumitingin sa kanya ng may paggalang. Mula ngayon, patay ka na, Alessandra, sabi ni Sebastian habang inaayos ang takip sa mukha ko na mayroong peklat na gawa-gawa. Ang pangalan mo ngayon ay Maya Cruz, isang nurse na namatayan ng asawa at anak sa probinsya. Walang nakakakilala, walang koneksyon sa Montoya at Maya Cruz. Ang pangalan ay parang isang bagong balat, mahigpit, ngunit ligtas. Sa likuran ko, ang usok ay tumaas patungo sa kalangitan. Ang bahay ampunan ay nasusunog. Ang aking lumang buhay ay naging abo. Paano na ako ngayon? Tanong ko habang nanginginig ang boses ko. Ngayon, magpapagaling ka. 3 taon. Matatag niyang sagot. Pagkatapos, babawiin mo ang anak mo. May ibinigay siya sa aking isang maliit na tela na may tahi sa gilid. Ito ay tila galing sa kumot ng sanggol. Ang bata, dinala siya sa bahay ni Doña Pilar. Nagpapanggap silang apo siya, anak ng isang patay na yaya, para hindi malaman na siya ang anak ni Rafael at isang donated organ carrier. Hindi niya alam ang totoo. Pero ngayon, Junjun na ang pangalan niya. Junjun, ang pangalan ng anak ko. Ang iyak na narinig ko sa gabi ay totoo. Pinikit ko ang mga mata ko. Ang amoy ng usok ay napalitan ng amoy ng sariwang hangin at simoy ng probinsya. Ngunit ang katawan ko ay puno pa rin ng sakit. 3 taon, Sebastian, bulong ko. Pagkatapos, babalik ako bilang isang multo na lalamunin ang lahat ng kanilang kasinungalingan. Huminga ako ng malalim habang ang sasakyan ay humahagibis papalayo sa Maynila. Ang pag-aalab sa aking likod ay nagbigay sa akin ng lakas at ang pangalan ng anak ko ay naging aking direksyon. Ngunit habang tinitingnan ko ang pagbabago ng aking mukha sa salamin ng kotse, nagtanong ako sa sarili ko, makakaya ko bang magpanggap na maging iba? Lalo na kapag nasa harap ko ang aking kaaway at kailangan kong maging kalmado kahit ang puso ko ay punong-puno ng galit at pagmamahal. Ang bayan ng San Benito sa Batangas ay malayong malayo sa Manila. Dito, ang araw ay sumisikat ng mas maaga at ang simoy ng hangin ay puno ng amoy ng lupa at dagat. Ito ang naging kanlungan ko sa loob ng 2 taon. Ang lugar kung saan si Alessandra Balmores ay tuluyang namatay at si Maya Cruz ay ipinanganak araw-araw. Sinanay ko ang aking sarili na maging iba. Una, ang pisikal. Ang peklat sa aking mukha ay maliit lamang, ngunit ito ang naging maskara ko. Ang aking buhok ay pinutol at ang dati kong fashion ay pinalitan ng simpleng uniform ng isang professional nurse. Huwag mong kalimutan ang pinanggalingan mo, ang sabi ni Sebastian. Ang pag-ibig mo sa pag-aalaga ang magiging susi mo para makapasok sa kanila. Ngunit ang pinakamahirap ay ang pagbabago ng puso. Sa gabi, kapag tahimik na ang lahat, hinahawakan ko ang 2 tahi sa aking katawan. Ang una, ang tahi ng pag-asa na naging pagkabigo. Ang pangalawa, ang tahi ng buhay na kinuha mula sa akin. Ang bawat haplos ay parang isang ritual ng sumbat. Hindi ko pwedeng kalimutan.
Ang tanging paraan para maging buo ako ay ang makita ang aking anak. Para makapaghanda, nagtrabaho ako sa isang orphanage na malapit sa Batangas. Doon, inaalagaan ko ang mga bata na walang ina. Sa bawat yakap na ibinibigay ko sa kanila, nararamdaman ko ang pagmamahal na hindi ko maibigay sa aking sariling anak. Dito ko nahanap ang golden moment ko. Isang araw, may isang batang babae na nagngangalang Cora. Laging umiiyak, ayaw kumain. Lumapit ako sa kanya. "Bakit, Cora? Anong problema?" Tanong ko. Habang pinupunasan ng kanyang luha, tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng sakit. "Walang magmamahal sa akin, Ate Maya. Wala na ang nanay ko." Hinakap ko siya ng mahigpit. "Mali yan. Hindi totoo yan. Ang pag-ibig ng nanay, Cora, hindi yan namamatay. Natutulog lang. At babalik yan. Promise." Sa sandaling iyon, ang aking mga salita ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa sarili ko. Ang pag-ibig ko para kay Junjun, hindi ito natutulog. Ito ay nag-aapoy. Nang dumating si Sebastian, 2 taon na ang lumipas. Ang lalaki na dating nagbigay ng papel ay naging architect ng aking misyon. "Handa ka na, Maya?" Ang tanong niya, habang binibigyan niya ako ng isang folder na puno ng mga pictures at reports. Ibinigay niya sa akin ang mga pictures ng Montoya Mansion. Nagulat ako. May isa pang babae na nasa tabi ni Rafael. Siya si Celine, ang dating kaibigan ni Doña Pilar na naging mistress ni Rafael at ngayon ay hostess ng bahay. Ilang buwan na lang, aalis na si Celine. Hindi niya kayang alagaan si Junjun. Ang bata, may autism spectrum at madaling magkasakit. Paliwanag ni Sebastian. Kailangan nila ng isang nurse na may special training. Ito ang pagkakataon mo. Handa ka na bang harapin ang demonyo? Tiningnan ko ang larawan ni Junjun. Ngayon ay 7 taong gulang na. Maputla. Malungkot. Ang mga mata niya ay naghahanap ng pag-ibig. Ang puso ko ay umapaw sa pag-ibig at galit. Hindi lang ako nurse na may special training, Sebastian. Ako ang ina niya. Ang boses ko ay matigas. Walang emosyon. "I'll go back. And I will get my son back." Bago ako umalis, may ibinigay sa akin si Sebastian. Isang maliit na thimble, isang lumang kagamitan sa pananahi na ibinigay ko kay Rafael noong bago pa kami ikasal. "Nakalimutan mo to sa bahay. Baka kailangan mo." Hindi ko alam kung bakit niya ito dinala, pero ang munting bagay na yon ay nagdala sa akin pabalik sa isang masayang alaala. Ito ang aking dala, ang bag ng nurse. Nag-apply ako. Sa Montoya Mansion, sa ilalim ng pangalang Maya Cruz, ang multo ng asawa ni Rafael ay magsisimulang maglakad sa kanilang mga koridor. Handa na ang laro. Ngunit sa sandaling makita ko si Rafael, ang puso ko ba ay mananatiling bato? O sisiklab ito sa galit at hapis na nagbabanta na ibubunyag ang aking lihim? Ang Montoya Mansion. Ang pader na may bakod at mga halaman ay mas lalo pang tumaas sa aking paningin. Ang dating tahanan ko ngayon ay naging isang lungga ng kaaway. Ang amoy ng disinfectant ay napalitan ng amoy ng mamahaling furniture wax at luma, matabang hangin. Ang interview ko ay ginanap sa library. Ang humarap sa akin ay hindi si Rafael, kundi si Doña Pilar Montoya. Ang matanda ay nakasuot ng itim na damit at may hawak na rosaryo, isang simbolo ng kabanalan na ginagamit niyang cover sa kanyang kasamaan. Mataman niya akong tiningnan. Ang kanyang tingin ay matalim. Parang laser na pilit hinuhukay ang aking lihim. "So, Maya Cruz? Nurse ka daw na galing sa probinsya. Walang pamilya. Walang makakaistorbo." Ang boses niya ay malumanay. Ngunit may lamig na nagpapakilabot sa aking likod. Alam mo ba kung gaano kasensitibo ang sitwasyon dito? Hindi ka pwedeng maging emosyonal, lalo na kay Junjun. Naging kalmado ako. Ang bawat salita ko ay maingat. Parang naglalakad sa mga landmines. "Opo, Doña Pilar. Alam ko po. I treat every patient professionally. Hindi ako magiging emosyonal. I am a nurse.
hindi isang ina. Ang mga huling salitang iyon ay tila punyal na tumama sa aking puso. Ngunit ang mukha ko ay hindi nagpakita ng anumang damdamin. Iyon ang golden moment ko, ang pagtanggi sa aking sarili sa harap ng aking kaaway. Nakikita ko ang pag-aatubili sa mga mata ni Doña Pilar, ngunit ang pangangailangan niya sa isang skilled nurse para kay Junjun ay mas malaki kaysa sa kanyang pagdududa. Okay, makikita natin. Magaling ka ba talagang nurse? Nang matapos ang interview, isang babae ang dumating. Si Tita Corazon, ang ate ni Rafael, ang tsismosa ng pamilya. Pilar, siya na ba ang bagong yaya? Parang pamilyar ang mukha niya. Para siyang, parang si Alessandra? Ang tanong ni Tita Corazon habang iniikutan ako. Ang amoy ng kanyang mamahaling perfume ay nakasulasok. Huwag kang mag-alala, Corazon. Patay na ang babaeng yon. Nasunog na. Malamig na sabi ni Doña Pilar. Siya si Maya Cruz, isang simpleng nurse lang. Nang tumalikod si Doña Pilar, tiningnan ako ni Tita Corazon ng may pagdududa. Dapat, maging matino ka, Yaya Maya, kundi ipapadala kita sa bahay ampunan kasama ng mga baliw. Hindi ko pinansin ang pananakot. Ang mahalaga, nakapasok na ako. Dinala ako ng isang katulong sa itaas, papunta sa silid ni Junjun. Ang hallway ay malungkot. May larawan ni Rafael at ng isa pang babae, si Celine, ang kanyang hostess, na nakadikit sa dingding. Ang pagpasok ko sa silid ni Junjun ang pinakamahirap na sandali sa buhay ko. Ang silid ay malaki, ngunit walang buhay. Ang bata, 7 taong gulang na ngayon, ay nakaupo sa sulok, naglalaro ng maliliit na plastic blocks. Hindi niya ako pinansin, payat siya at maputla. Ang damit niya ay maluwag. Pero ang tanging bagay na hinahanap ko ay naroon. Ang peklat hugis bituin sa likod ng kanyang tainga. Ang birthmark na tanging ang ina lang ang makakakita. Ang aking anak. Ang mga luha ko ay nagbabanta na babagsak, ngunit pinigilan ko. Kailangan kong maging bato. Dahan-dahan akong lumapit, umupo sa tabi niya. Hindi ako nagsalita. Hinintay ko siya. Sa huli, iniabot niya ang isang block sa akin at ang kanyang maliliit na mata ay tumingin sa akin. Junjun! Ang bulong ko. Ang tinig ko ay puno ng damdamin. Ang bata ay lumingon. Tinitigan ang aking mga mata. Pagkatapos, sa isang iglap, inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang aking daliri. Isang mahina, ngunit matatag na hawak. Ang paghaplos na yon ay hindi lang physical. Ito ay isang reconnection ng kaluluwa. Ang init ng kanyang kamay ay tila nagpalabas ng lahat ng lamig na naipon sa aking puso sa loob ng 5 taon. Naramdaman ko ang kanyang tingin ay nag-aapoy. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pagdududa. Nakatitig siya sa akin. Nagtanong siya sa akin. Hindi tungkol sa bata, kundi sa aking sarili. Sino ako? At bakit parang nakikilala niya ako? Nang pumasok si Rafael sa silid, ang hangin ay biglang lumamig. Ang kanyang mga mata ay matalim at naghahanap. Nakatayo ako. Ang likod ko ay tuwid. Ang aking kamay ay dahan-dahang humiwalay sa kamay ni Junjun. Who are you? Ang tanong niya. Malakas, hindi friendly. Bakit hindi ka nakita ni Celine sa interview? At bakit ang tingin mo sa anak ko ay parang kilalang kilala mo siya? Ang tanong na yon ay parang acid na tumama sa aking maskara. Kailangan kong maging maya, kalmado, professional. I'm Maya Cruz, sir. The new private nurse for Junjun. Your mom hired me. Ang boses ko ay kontrolado. Ang aking Taglish ay may bahagyang accent ng probinsya. I look at my patient with care, sir. I need to understand his condition to treat him properly. Tiningnan niya ako ng matagal. Hinawakan niya ang kanyang sentido. Tila nahihirapan. Ang lalaking ito ay wala na ang dating sigla. Siya ngayon ay isang anino lamang ng asawa kong dating puno ng pag-asa.
May guilt na nakadikit sa kanyang mukha, parang isang sticker na hindi na matanggal. May kakaiba sa'yo, Yaya Maya. Para kang pamilyar. Bulong niya, hindi sa akin, kundi sa kanyang sarili. Ang amoy mo, ang paraan mo magsalita. Parang may ngumiti ako ng bahagya. Isang ngiti na itinuro sa akin ni Sebastian. Isang ngiti na nagpapahiwatig ng pagiging inosente, ngunit naglalaman ng lihim. Ganoon po talaga, sir. Marami pong Pilipina ang magkakapareho ang mukha. At baka po, may mga sa sandaling binanggit ko ang pangalan ko, biglang nag-iba ang ekspresyon niya. Parang may isang bagay sa kanyang puso na biglang tumusok. Huwag mo siyang banggitin. Wala ka nang pakialam sa kanya. Biglang nagtago si Junjun sa likod ko. Natakot siya sa biglaang pagsigaw ng kanyang ama. Sir Rafael, please, you're scaring your son, sabi ko, habang pinoprotektahan ko si Junjun. Hinawakan ni Rafael ang kanyang ulo, tila nasasaktan. Bakit ka nagdala ng ganyan? Ang tanong niya. Tiningnan ang pendant na nakalabas ng bahagya sa aking leeg. Ang pendant na may lumang larawan ko. A souvenir from my past, sir. It helps me remember my purpose, sagot ko. Umalis siya ng galit. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat habang lumalabas siya sa silid. Nang makalabas siya, bumalik ako sa pagiging ina. Yumuko ako at niyakap ko si Junjun. Huwag kang matakot, anak, bulong ko sa Tagalog. Nandito na si Mommy. Hindi ka na ulit iiwan. Naging comfort zone ko ang silid ni Junjun. Dito, nagawa kong bumalik sa pagiging Alessandra. Dito, gumawa ako ng maliliit na paraan upang sirain ang kaaway. Nag-umpisa akong maghukay. Ang aking dangling mystery ay naging totoo nang masimulan kong basahin ang mga lumang medical files ni Doña Pilar. Nakita ko ang mga papers ng organ donation. Ang pangalan ng donor ay nakablangko. Ngunit ang hospital code ay familiar. Ang operating team ay puro tauhan ni Doña Pilar. Ang paperwork ni Rafael ay laging naroon. Golden moment. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng cabinet ni Rafael sa ilalim ng kanyang desk, nakita ko ang isang lumang thimble, ang regalo ko sa kanya nung bago pa kami ikasal, na ibinigay sa akin ni Sebastian. Bakit ito nandito? At bakit parang hindi na ito ginagamit ni Rafael? Hindi lang niya tinapon. Tinago niya. Ang tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Ang huni ng nakaraan ay napakalakas. Ang hindi. Pero habang naghahanda ako sa pagtulog, habang pinapatulog ko si Junjun, biglang tumunog ang telepono ni Doña Pilar sa kabilang silid. Naririnig ko ang boses niya at ang kanyang mga salita ay parang isang ice pick na tumusok sa aking tainga. Hindi na magtatagal ang batong ito. Kailangan ko ng bagong donor. Tiyakin mong ang hospital code ay magiging perfect bago ang next full moon. Nanginig ang buo kong katawan. Sino ang susunod na biktima? At paano ako makakahanap ng sapat na evidence para ihinto ang kasamaan bago pa huli ang lahat? Ang mga salita ni Doña Pilar sa telepono ay parang mga bato na nahulog sa kalaliman ng balon. Hindi na ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa susunod na biktima. Ang aking katawan ay nanlamig sa takot. Alam ko ang sistema niya. Kapag nabigo ang una niyang organ transplant, kailangan niyang humanap ng pangalawa bago pa malaman ng publiko ang katotohanan. Sinimulan ko ang aking operasyon. Araw-araw, sinunod ko ang utos ng aking puso at ng aking misyon, ang banayad na paghihiganti. Dahil isa akong professional nurse na alam ni Doña Pilar, ako ang inatasang maghanda ng kanyang pang-araw-araw na herbal tea para sa kanyang kidney health. Ang Doña ay naniniwala na ang lahat ng natural ay pure. Ngunit hindi niya alam na sa bawat rose hip na inilalagay ko, may kasamang maliliit na dahon na nagpapabilis ng rejection ng kaniyang inilipat na bato. Hindi ko siya pinapatay ng mabilis. Pinapatay ko siya ng dahan-dahan. Sa bawat tasa ng tsa, nararamdaman niya ang unti-unting pagkawala
ng kanyang lakas. "Masarap ang tea mo, Maya," sabi niya isang umaga habang pinupunasan niya ang kanyang noo ng pawis sa sobrang pagod. "Pero bakit parang hindi na ako gumagaling? Tingnan mo, ang mata ko hindi na kasing liwanag ng dati. Ang nakita ko ay hindi lang pagod. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Takot na mamatay. Marahil po, Doña Pilar, masyado po kayong pagod. Magpahinga po kayo." Ang tanging sagot ko, "Kailangan nating alagaan ang kalusugan ninyo para magtagal pa po kayo sa amin." Ang irony ay parang isang blade na humihiwa sa aking bibig habang sinasabi ko ang mga salitang yon. Ang pagkakahawig. Ang pinakamalaking hadlang ko ay si Tita Corazon. Ang babaeng ito ay laging nakasunod sa akin, parang isang anino. "Uy, Yaya Maya," sabi niya habang sinundan niya ako sa kusina. Ang kanyang tinig ay parang clanging ng mga silverware na nagpapakaba sa akin. "Tingnan mo, pati yung pagmamano mo sa akin, parang si Alessandra talaga. Masyadong malalim, masyadong dahan-dahan akong humarap sa kanya. Tita Corazon, I am Maya Cruz. Ang alam ko sa buhay ay ang sabi ko, ang aking boses ay flat. Kung gusto niyo po akong i-check, I can give you my papers. Pero kung nag-aaksaya lang po kayo ng oras ko, mas gugustuhin ko pong tingnan ng..." Ang pagbanggit sa pangalan ni Junjun ay nakapagpatahimik sa kanya. Alam niya na ang bata ay ang weakness ng buong pamilya. Ang pag-asa at takot para kay Junjun. Araw-araw, ginagamit ko ang mga sandaling kasama ko si Junjun para makita ang kanyang kalusugan. Golden moment. Isang hapon, habang binibigyan ko siya ng vitamins, niyakap niya ako ng mahigpit. "Sana, hindi ka umalis, Yaya Maya." Ang bulong niya. "Hindi ako aalis, anak." Bulong ko rin. "Dito lang ako. I will protect you." Ang kukunin. Sa gabi, sa tulong ng mga tool na ibinigay sa akin ni Sebastian, pumasok ako sa study room ni Doña Pilar. Ang silid ay puno ng mga files at documents. Hinanap ko ang updated medical files ni Doña Pilar at ang mga paperwork tungkol sa new organ donor. Naramdaman ko ang paglamig ng doorknob sa aking kamay. Pagkatapos ng ilang minutong paghahanap, nakita ko ang isang encrypted folder na may markang Second Life. Nang buksan ko ang folder na yon, ang nakita ko ay nagpabilis sa tibok ng puso ko. Hindi lang donor list. May nakita akong medical schedule na na-rush. Ang date ay 1 week from now. At ang code na naka-attach sa schedule na yon ay isang internal hospital code na alam ko. Isang code na hindi listahan ng mga estranghero. Ang code na yon ay tumuturo sa isa lang. Isang bata. Isang bata na matagal nang inaalagaan ng ospital ng Montoya dahil walang pero. Ang mas nakakagulat ay ang location ng procedure. Hindi sa Montoya Hospital, kundi sa Montoya Affiliated Wellness Clinic sa Tagaytay. Ang plano ay hindi lang organ harvesting. Ito ay kidnapping at organ trafficking na itinatago sa isang private clinic. Ang panganib ay mas malaki kaysa sa akala ko. Napatingin ako sa labas. Nakita ko ang car ni Rafael na paparating. Kung magtataka siya kung bakit ako nasa study ng kanyang ina, patay ako. Pero kailangan kong malaman, kung hindi si Junjun ang donor, bakit ang bilis ng procedure? Naramdaman ko ang paglapit ng kanyang mga hakbang sa hallway. Ang hininga ko ay huminto. Bakit nandito si Rafael? At bakit ang clinic sa Tagaytay ay may 2 operating room na naka-reserve? Sino pa ang target? Ang mga yapak ni Rafael ay lumalapit sa study room. Hindi na ako makakatakas. Ang lamig ng doorknob ay nanatili sa aking palad. Mabilis kong isinara ang folder na may markang Second Life at isinalansan ko ang mga libro sa shelf na para bang iyon lang ang ginagawa ko. "Yaya Maya?" ang tanong ni Rafael. Ang boses niya ay malalim, parang interrogation. "Bakit ka nandito? Hindi mo schedule ang maglinis sa study ng mami ko." Humarap ako. Kalmado ang aking mukha, ngunit ang aking puso ay tila isang drum.
na pilit na gustong makawala sa aking dibdib. "Good evening, sir." Nag-iwan po si Doña Pilar ng ang sagot ko. Itinuro ko ang isang makapal na libro. "I'm just doing my job, sir. I need to make sure Junjun is safe." Ang pagbanggit sa pangalan ni Junjun ay laging gumagana. Tiningnan niya ang libro at pagkatapos, tiningnan niya ako. Ang tingin niya ay hindi galit, kundi puno ng sakit at lungkot. "Bakit parang lagi mong binabanggit?" ang tanong niya. Parang may huminga ako ng malalim. Ito ang pagkakataon ko para gunitain ang guilt niya. "Kung ako po ang may-ari ng buhay niya, sir, gagawin ko po ang lahat para hindi na siya masaktan," sabi ko. At tinitigan ko siya ng diretso sa mata, isang bagay na hindi niya ginawa sa akin sa loob ng 5 taon. Hindi po ba ganoon ang salitang flesh and blood ay tila isang dagger na tumama sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Bumalik ang guilt. Alam ko, naaalala niya si Alessandra. Naaalala niya ang desisyon niya. Ikaw ay too emotional para maging isang professional nurse." Ang sigaw niya, ang boses niya ay nanginginig. "Huwag mong ipasa sa akin ang mga hindi po ako nagpapasa ng problema, sir. Nag-aalala lang po ako." Ang depensa ko, ngunit ang boses ko ay parang yelo. Hindi ako si Alessandra, pero alam ko ang pakiramdam ng isang babae na naging tahimik ang silid. Nagsimula siyang lumakad papalabas, ang kanyang likod ay heavy sa guilt. Golden moment. Bago siya tuluyang makalabas, lumingon siya at may isang bagay na sinabi niya sa isang bulong na hindi ko inasahan. Ang totoo, Maya, mas gusto kong amuyin ang umalis siya. Ang kanyang confession ay parang isang slap sa aking mukha. He is tormented by his own guilt. Ang lalaking nagtatago sa likod ng Doña Pilar ay naghahanap ng comfort mula sa multo ng kanyang nakaraan. Nang makalabas siya, mabilis akong bumalik sa folder. Kinuha ko ang mga photo ng medical schedule at ang internal hospital code. Nagpadala ako ng encrypted email kay Sebastian. Ang lihim ni Sebastian. Bumalik ang sagot niya agad. Ang code na yan ay tumuturo sa ang puso ko ay biglang bumigat. Hindi lang isang bata, isang network ng kasamaan. Bakit dalawang ang tanong ko? Hindi ako sigurado, ang sagot niya. Pero isa lang ang bawat detalye ay nagdaragdag ng tension at danger. Ang isang private client ay nangangahulugan ng mas maraming pera, mas maraming power, at mas maraming secrecy. Hindi lang ang bato ang kinuha nila sa akin. Pero may isang bagay na mas malalim pa. Sa likod ng folder, may isa pang file na walang code. Nakita ko ang isang lumang birth certificate na hindi registered. Ito ay may markang deceased, Val Morse. Ang birth certificate ay para sa isang bata na ipinanganak sa parehong araw, oras, at lugar ng aking anak. Ang pangalan ay hindi Junjun. Ito ay isang pangalan na wala sa pamilya. Ito ang aking dangling mystery at escalating cliffhanger. Ang birth certificate na yon ay hindi kay Junjun, ngunit ipinanganak sa parehong araw at hospital. May dalawang bata ba? O ang birth certificate na ito ay ang tunay na cover-up ng pamilya Montoya? At sino ang tunay na biktima na dapat kong iligtas sa Tagaytay? Ang birth certificate na yon ay hindi kay Junjun. Iyon ang katotohanan na nagpabago sa lahat ng aking plan. May dalawang bata. Isang bata na inagaw nila mula sa akin at pinalitan ng isa pang sanggol. Isang sanggol na patay na at ginamit nila bilang cover-up. Ngunit sino ang totoong bata sa birth certificate? Gabi na. Naghihintay ako kay Sebastian. Ang tension sa Montoya Mansion ay tila makapal na ulap. Si Doña Pilar ay madalas na humihinga ng mabigat at ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa calendar. Alam niya na papalapit na ang deadline. Ang paghahanap kay Sebastian. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagtago ako sa likod ng gate ng mansion.
Ang mga security guards ay tila sleepwalking. Ito ay isang risky move, ngunit kailangan kong makita si Sebastian. Nang dumating siya, ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. "What's wrong, Maya? Why did you call me out? It's too dangerous." Ibinigay ko sa kanya ang photo ng deceased birth certificate at ang schedule sa Tagaytay. "Basahin mo to, Sebastian. Hindi si Junjun ang patay, kundi itong bata." Nagkaroon ng tiningnan niya ang mga documents ng matagal. Pagkatapos, tumingin siya sa akin at ang mga salita niya ay nagpabago sa aking mundo. "Ang Valmores, ang sabi niya, ang mga Valmores ay may nanginig ang buo kong katawan. Ang paghihiganti ay hindi na tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa kailangan nating iligtas ang bata sa Tagaytay." Ang sabi ko, 1 week na lang. Kailangan nating pigilan ang procedure at kunin ang evidence ng trafficking. Ang plano at pagdududa ni Rafael, kailangan kong umalis sa bahay ni Montoya, ngunit kailangan ko ng perfect alibi. Sinabi ko kay Doña Pilar na kailangan kong umuwi sa probinsya dahil sa emergency sa aking pamilya. Pero si Rafael, nagsimula siyang magduda. "Bakit ka aalis? May emergency ka ba talaga, Yaya Maya? O you're lying?" Tanong niya. Napansin ko, sa tuwing aalis ka parang may isang bagay sa bahay ang nagbabago. Ito ang golden moment ko. Gumamit ako ng emotional abuse laban sa kanya. "Nag-aalala po ako para sa orphans na inaalagaan ko noon, sir. Sila po ay parang mga anak ko rin," sabi ko. Tumingin ako sa kanya ng may pag-asa. "Pero masaya ako dahil may ama si Junjun. Sana, sir, huwag mong kalimutan ang duty mo sa sarili mong anak." Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng labis na guilt. "Huwag mo akong turuan, Maya. I'm doing my best." "Hindi po, sir." Ang sagot ko. "Ang best ninyo, ang ina ninyo ang gumagawa. Ang best ninyo, hindi sapat." Sa mga sandaling iyon, ang kanyang guilt ay naging alibay ko. Pumayag siya na umalis ako, ngunit may tension sa aming paghihiwalay. Ang paghaharap sa Tagaytay. Kinabukasan, pumunta kami ni Sebastian sa Tagaytay. Ang wellness clinic ay isang marangyang lugar, pero ang basement nito ay dirty at creepy. Ito ay isang black site. Nang pumasok kami, nakita ko ang isang bata. Nakahiga sa isang hospital bed, maputla. Ang bata ay may parehong edad ni Junjun. Kailangan nating kunin ang files ng bata at ilabas siya bago pahuli ang lahat. Bulong ni Sebastian. Pero nang lalabas na kami, may narinig kaming mga yapak. Si Doña Pilar Montoya. May kasama siyang 2 bodyguards. Ngunit hindi lang yon. May kasama siyang Rafael. Nakita ni Rafael ang bata. "Ma'am, anong ginagawa mo dito? Hindi ba kidney transplant lang?" Tanong niya. Nag-aalala. "Rafael, don't ask. Ang bata na ito ang last hope ko. Kailangan kong mabuhay." Ang sigaw ni Doña Pilar. Ang final twist. Habang nag-uusap sila, narinig namin ang nurse na nag-uulat. "Doña Pilar, Sir Rafael, ang isa pa pong operating room ay handa na. Ang private client ay naghihintay." Pagkatapos, narinig namin ang isang boses mula sa kabilang operating room. Isang boses na pamilyar, matamis, at puno ng kasamaan. "Gagaling na ako, Doña Pilar. Salamat sa new kidney. Ang buhay ko ay mas mahalaga kaysa sa inyong apo. At saka, I need a beautiful body para kay Rafael." Nanginig ang buong katawan ko. Si Celine, ang hostess ni Rafael. Siya ang private client. Nag-donate ng bato si Junjun para sa kanyang stepmother. Pero ang pinakamasakit na tanong na umaling-awngaw sa aking isip, habang tinatago ko ang sarili ko sa likod ng pader. Sa lahat ng kasamaan, bakit hindi pa rin nakikita ni Rafael ang katotohanan? At sino ang pinipili niyang iligtas? Ang ina niya o ang bagong asawa niya? Ang boses ni Celine, ang kanyang matamis at poisonous na tinig, ay parang electric shock na tumama sa aking likod. "Gagaling na ako, Doña Pilar. Ang buhay ko ay mas mahalaga kaysa sa si Rafael ay nakatayo doon. Ang mukha niya ay puno ng pagkalito. "Celine,
Ano ang sinasabi mo? Yung bato ng bata? Anong apo? Humarap si Doña Pilar. Ang kanyang muka ay puno ng kasamaan. Huwag kang mag-alala, Rafael. Hindi mo siya apo. Ang bata na yon ay anak lang ng isang. Ang mga salita ni Doña Pilar ay ang mundo ni Rafael ay tila bumagsak sa kanyang paanan. Tiningnan niya ang bata sa hospital bed. Isang bata na walang ID at paperwork. Tiningnan niya ang operating room kung saan nakahiga si Celine, ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang asawa at konsensya. Bigla lumabas ako sa likod ng pader. Ang aking maskara ay tinanggal. Ang mga luha ay umaagos sa aking muka. Hindi na ako si Maya Cruz. Hindi mo siya anak? Hindi mo siya flesh and blood? Ang tanong ko. Ang aking tinig ay hindi galit, kundi puno ng grief at pain. Lahat ng kasinungalingan ay naglalabas. Tumingin ka sa akin, Rafael. Sa sandaling lumingon siya, nakita niya ako. Alessandra Valmores, ang mukha na matagal niyang kinalimutan, ay nasa harapan niya. Alessandra! Patay ka na! Ang sigaw ni Rafael ay puno ng takot. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, tila nakakita ng multo. Oo, namatay ako sa kamay mo at ng ina mo. Sagot ko. Namatay ako nang kinuha ninyo ang aking bato at ang aking anak. Ang bata na ito, siya ang pinagtatakpan ninyo sa loob ng 7 taon. Junjun, siya ang anak ko. Ang ultimate breakdown. Ang mukha ni Doña Pilar ay namutla. Sinubukan niyang umalis, ngunit si Sebastian, na nakatago lang, ay biglang lumabas. Hindi ka aalis, Mommy. Narinig na ng lahat ang confession mo. Ang evidence ay nasa server na. Ang organ trafficking mo ay tapos na. Sabi ni Sebastian, habang hinaharangan niya ang daanan ng ina niya. Tumakbo si Rafael sa akin. Hinawakan niya ang aking mga kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Sandy, I'm sorry. I'm so sorry. Ang mami ko lang ang nagpilit sa akin. Ang utang na loob ko. Hindi ko kayang kalabanin siya. Patawarin mo ako. Pero hinarap ko siya. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata at ang aking mga luha ay tumigil. Ang pag-ibig ko para sa kanya ay natuyo na. Patawarin. Ang bato ko, ang buhay ko, ang anak ko. Hindi ko na maibabalik ang mga ito, Rafael, ang sabi ko. Ang utang na loob mo, mas mahalaga pa sa buhay ko at ng anak mo. Ikaw ay duwag, at ang duwag ay hindi karapat-dapat na maging ama ni Junjun. Sa mga sandaling iyon, ang mga police lights ay nagsimulang sumikat sa labas ng klinik. Ang mga pulis ay nagsimulang pumasok. Ang rescue team ni Sebastian ay kinuha ang orphan na bata at dinala sa safe house. Tiningnan ni Doña Pilar, si Rafael, ang kanyang mukha ay puno ng galit at puot. Hindi! Walang Montoya ang matatalo. Bumangon ka, Rafael! Iligtas mo ako! Ngunit si Rafael ay lumuhod sa aking paanan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi na siya si Rafael Montoya. Siya ay isang lalaking nawasak ng kanyang konsensya. Golden moment. Yumuko ako at dahan-dahang hinaplos ang tahi sa aking balakang, ang tahi ng bato na kinuha niya. Wala ka nang dapat iligtas, Rafael. Huli na ang lahat. Bulong ko. Ang desisyon mo ay nagpabago sa lahat. Magbayad ka na. Ang mga pulis ay lumapit. Si Doña Pilar ay nagpupumiglas, ngunit wala na siyang magawa. Si Sebastian ay tumayo sa tabi ko, ang kanyang mukha ay puno ng pagod, ngunit may pag-asa. Ngunit habang tinitingnan ko ang pagkasira ng pamilya Montoya, ang isang tanong ay, hindi na umalis sa aking isip. Ang paghihiganti ba ay sapat para makahanap ako ng kapayapaan? O ang healing ko ay nagsisimula pa lang, ngayon na naibalik ko na ang katotohanan? Umalis ako sa klinik ng Tagaytay nang hindi tumitingin pabalik. Ang tunog ng mga police siren at ang pag-iyak ni Rafael ay naging isang melodrama na hindi ko na kailangang panoorin. Ang justice ay naibigay na.
Ngayon, ang healing na ang kailangan. Ang pag-amin kay Junjun. Ang una kong ginawa ay yakapin si Junjun. Dinala namin siya ni Sebastian sa isang safe house sa Batangas. Isang bahay na familiar sa akin, kung saan ako nag-alsabalutan. Umalis si Sebastian para kausapin ang media. Ang room ay puno ng calmness at silence. Lumapit ako kay Junjun. Nakaupo siya sa sofa, hawak ang kanyang plastic block, nakatingin sa akin ng may pagtataka. Junjun, anak ko, ang bulong ko. Hindi na ako si Maya. Ako si mami mo. Ako si Alessandra. Hindi siya sumagot. Ngunit dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang tahi sa aking muka. Pagkatapos, hinaplos niya ang tahi sa aking balakang, ang scar ng kidney. Ang sabi niya, ang kanyang tinig ay mahina, ngunit puno ng understanding. Nagsimula akong umiyak. Ngayon, ang aking mga luha ay hindi na luha ng pain. Ito ay luha ng pag-amin at pagmamahal. Oo, anak. Ang sabi ko, habang niyakap ko siya ng mahigpit. Huwag kang matakot. Wala nang aagaw sa'yo sa akin. Ang yakap na yon, ang init ng kanyang body, ay nagpabago sa lahat. Ito ang unang tunay na yakap sa loob ng 7 taon. Ang utang na loob at hiya ay nawala. Ang natira ay pure, motherly love. Ang pag-uusap kay Rafael, 1 linggo ang lumipas. Si Doña Pilar ay nakakulong. Si Rafael ay nasa hospital, nagpapagaling sa kanyang shock at depression. Sinabi niya na kailangan niyang makita ako. Pumayag ako. Hindi para sa revenge, kundi para sa closure. Pumunta ako sa kanya. Ang silid ay puti at malinis, pero ang kanyang puso ay marumi at puno ng guilt. Sandy, ang sabi niya, I was scared of my mom. Ang tiningnan ko siya. Walang galit sa aking mata. Alam mo, Rafael, sabi ko, patawarin ka ng Diyos. Pero ang hinawakan niya ang aking kamay. Pero dahan-dahan kong inalis ang kamay ko. Ang pag-ibig mo, Rafael, ay laging may golden moment. May iniwan akong isang thimble sa bedside table niya. Ang thimble na ibinigay sa akin ni Sebastian. Ang sabi ko, huwag mong kalimutan ang umalis ako. Ang boses niya ay narinig ko sa aking likuran. Puno ng pagsisisi. Ang nang makita ako ni Sebastian, ngumiti siya. I did my part, Alessandra. You are free now. Salamat ni Sebastian, ang sabi ko. Ang tahi na hindi ko nagawa. Ikaw ang gumawa. Ang ultimate cliffhanger. Ang closure na ito ay nagdala ng kalayaan, ngunit ang tanong ay nananatili. Ang bagong buhay ko ba ay puno ng kaligayahan at pag-asa? O ang anino ni Doña Pilar at Rafael ay laging nasa likuran ko? Ang mga sumunod na linggo ay naging isang media circus. Ang pangalan ng Montoya ay naging kasing itim ng asul ng kanilang mga kasalanan. Ang news tungkol sa organ trafficking, ang kidney ko, at ang pagpapanggap nila na patay ako ay naging headline sa buong bansa. Ang hustisya sa courtroom. Ang pinakamahalagang scene ay ang trial ni Doña Pilar. Ako ay nakatayo sa witness stand, hindi bilang victim, kundi bilang tagapaghatid ng katotohanan. Ang aking suit ay itim. Ang aking tingin ay matatag. Ginamit niya ako, Your Honor. Kinuha niya ang sabi ko. Ang pamilya Montoya ay gumawa ng tiningnan ko si Doña Pilar. Ang kanyang muka ay puno ng poop at galit. Hindi siya umiiyak. Nagagalit siya dahil natalo siya. Sinungaling. Ang babaeng yan ay ang sigaw niya habang itinuturo niya ako. Pero ang evidence na dinala ni Sebastian, ang mga encrypted files, ang confession ng mga hospital staff, at ang birth certificate ng deceased na bata ay nagpabago sa lahat. Ang hatol ay ibinigay. Guilty. Ang tunog ng martilyo ng hukom ay parang bell ng kalayaan para sa lahat ng biktima. Ang pagbagsak ni Rafael.
Si Rafael ay hindi nakulong dahil siya ay pumayag na maging witness laban sa sarili niyang ina. Ngunit ang kanyang kalayaan ay mas masakit pa sa bilangguan. Ang guilt ay nagpabago sa kanya. Isang araw, bumisita ako sa Montoya Orphanage. Ang orphanage na ngayon ay pinatatakbo ko at binigyan ko ng full support mula sa aking mga assets. Mga assets na kinuha ko sa Montoya bilang restitution. Nakita ko si Rafael. Nakaupo siya sa isang sulok, naglalaro ng plastic blocks kasama ang mga bata. Ang kanyang suit ay marumi at ang kanyang mga mata ay empty. Hindi ko na alam kung sino ako, Sandy. Ang sabi niya. Ang hindi siya galit sa'yo, Rafael. Ang sabi ko. Ang iniwan ko siya doon. Alam ko na ang kanyang pagdurusa ay mas malaki pa sa anumang prison sentence. Ang bagong simula at pag-asa, pag-asa. Ang aking foundation ay tinawag na Bato ng Pag-asa. Bato ng Pag-asa. Ang mission ko ay tulungan ang mga organ trafficking victims at ang mga orphans. Golden moment. Isang hapon, nakita ko si Junjun na tumatakbo sa garden. Ngumiti siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng joy at life. Hindi na siya ang sickly boy na nakita ko sa Montoya Mansion. Lumapit sa akin si Sebastian. You did it, Alessandra. You saved yourself and the future of the children. Hindi ko kaya kung wala ka, Sebastian. Ang sabi ko. Tiningnan ko siya at ang respect at friendship sa pagitan namin ay naging something else. Isang pag-ibig na mature at puno ng trust. Hindi kami nag-hug o nag-kiss. Pero ang silence sa pagitan namin ay mas mahalaga pa sa anumang words. Ang sabi niya, habang hinawakan niya ang aking balikat, sana Sebastian, para sa akin at para sa ang sagot ko. 2 taon ang lumipas matapos ang trial at ang pagbagsak ng Montoya Empire. Ang Bato ng Pag-asa Foundation ay lumago. Ang foundation ay nakatulong na sa daan-daang orphans at mga victims ng medical abuses araw ng linggo. Nasa isang garden kami, ang bahay ay simple, ngunit puno ng ilaw at init. Si Junjun, ngayon ay isang masiglang batang lalaki, ay tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang isang tutubi. Ang kanyang tawa ay isang music na hindi ko na inakala na maririnig ko pa. Isang umaga, pumunta ako sa isang sementeryo. Hindi para sa Montoya, kundi para sa isang gravestone na walang pangalan. Dito naglagay ako ng isang white rose para kay Maya Cruz, ang nurse na kinailangan kong maging. Salamat, Maya. Salamat sa ang bulong ko. Hindi ako nagbigay ng nagpatawad ako sa weakness ko, sa pag-ibig ko na nagpabulag sa akin. Ang kapayapaan ay hindi nangangahulugan ng paglimot, kundi pagtanggap sa bagong buhay. Si Doña Pilar ay namatay sa loob ng prison hospital, hindi sa kidney failure, kundi sa broken heart at loneliness. Ang kanyang funeral ay silent, walang tao. Si Rafael ay nagtayo ng isang small clinic sa probinsya, nagtatrabaho bilang isang volunteer. Hindi siya nagpakasal ulit. Ang kanyang life ay puno ng penance at remorse. Alam ko na ang kanyang karma ay ang kanyang konsensya. Si Sebastian ay naging co-founder ng foundation ko. Siya ang aking partner sa work at partner ko sa life. Ngunit sa isang mature at unhurried na paraan. Walang great gestures o dramatic proposal. Mayroon lang trust at respect. Isang gabi, habang nagtutulungan kaming mag-review ng mga files, hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng affection. Ang bato mo, Alessandra, ay precious, sabi niya. Pero ang puso mo, mas precious. Naglakad kami sa tabing dagat. Ang aming mga kamay ay magkahawak at si Junjun ay tumatakbo sa harapan namin. Mahal mo ba ako, Sebastian? Tanong ko, hindi para malaman ang sagot, kundi para marinig. Mahal na mahal, my queen, pero mas mahalaga ang iyong kaligayahan kaysa sa aking pag-ibig. Ang sagot niya. Ngumiti ako.
Ang pag-ibig na ito ay hindi obsessive o possessive. Ito ay pag-ibig na nagpapalaya. Tiningnan ko si Junjun na ngayon ay masaya na. Tiningnan ko ang horizon kung saan ang araw ay sumisikat. Ang aking journey ay nagtatapos sa isang healing. Hindi fairy tale ending ito. Ito ay totoong buhay. Ang ina ay nagtagumpay. Hindi kinuha ng kasamaan ng aking bato, ang aking anak, o ang aking kaluluwa. Ang karma ay natupad na. Ang pag-ibig ay nanalo. At ang araw ay patuloy na sumisikat na nagpapaalala sa akin na sa dilim ng buhay may laging bukang liwayway para sa mga may tapang at katotohanan